Masarap maging single. Ikaw ba ay walang love life? Hindi ka nag-iisa. Huwag malungkot o sayangin ang iyong oras at luha dahil sa break-up ng iyong kasintahan. Suriin mo muna ang iyong sarili. Ako ba ay nakahanda na ba para manligaw o mag-asawa? Maganda na ba ang aking estado sa buhay? May sapat na ba akong naipon at naipundar para sa hinaharap? Hindi na ba ako kinakapos sa pera kahit sa mga simpleng bagay na dapat pagkagastusan? Mas magandang asikasuhin mo muna ang mga prioridad sa buhay, gaya ng pag-aaral, trabaho, at paghahanda tungo sa iyong magandang kinabukasan. Ano-ano ba ang mga bagay na maaari mong gawin habang ikaw ay single? 1. Magtapos ng pag-aaral sa kolehiyo, at kung gugustuhin, master's o doctorate degree. 2. Magtrabaho sa ibang bansa. Pwede ka nang magastang mayaman at huwag nang patulan ng poor na manliligaw. 3. Tulungan ang iyong mga magulang at kapatid na makaahon sila sa kahirapan at makatapos sila ng pag-aaral sa kolehiyo. 4. Tuparin ang pangarap na magkabahay, negosyo o magpundar ng mga ari-arian. 5. Samantalahin ang bawat oportunidad na kumita ng mas malaki na hindi iniisip ang obligasyong alagaan ang iyong sariling pamilya, overtime, sideline, racket, at iba pa. 6. Bumiyahe kasama ng iyong pamilya at mga kaibigan sa loob at labas ng bansa. 7. Gawin ang iyong mga gusto sa buhay na walang co-confer basta't ito ay marangal, hindi labag sa batas, at walang inaapakan kahit sino. Kapag matatag o stable na ang iyong kabuhayan, mas madali na ang love life. Sa hirap ng buhay ngayon, dapat mas maging praktikal na sa pagdating sa panliligaw at sa pagpili ng kasintahan o makakasama habang buhay. Sa kabilang banda, kung ang mag-asawa ay walang sapat na naipundar bago kinasal o magkaroon ng supling, madalas kapusin sa budget sapagkat ang aasahan lang nila ay ang sweldo sa pagtatrabaho. Imbes na nakatira sa sariling bahay at lupa ay nakikitira lang sa mga kamag-anak o inuupahang kwarto o apartment. Hindi na pwede manligaw ang mga taong hindi pa tapos ng college, walang matatag na hanap buhay na ang kita ay sapat upang bumuhay ng pamilya, walang sapat na ipon para sa emergency, at may masamang bisyo. Mga bagay na maaaring pagsimulan ng away at sigalot sa pagitan ng mag-asawa o kahit sa magkasintahan. Ipon challenge, bahay at lupa. Kaya kung bumili ng sariling bahay at lupa sa loob ng 5 taon na nagkakahalaga ng FAP 1.5 million. Simple lang. Step 1, magtatrabaho sa ibang bansa bilang professional sa napiling larangan. Step 2, itatabi ang $500 United States dollars na sweldo kada buwan, FAP 25K, sa loob ng 5 taon para makabili ng bahay at lupa sa Pilipinas. Ang natitirang sweldo ay panggastos ng OFW habang nasa ibang bansa, kasama na ang mga bonus at iba pang benepisyo. Iwas bisyo at gimmick para mas lalong makaipon para sa hinaharap. Step 3, kapag may free time, rumaraket siya online o kahit sa labas para may extra income, upang makatulong sa naiwang magulang at kapatid na nasa Pilipinas. Aabutan sila ng $100 United States dollars minus 300, FAP 5K minus 15K, ng halaga ng regalo at padalang pera kada buwan. Step 4, pwede nang umuwi for good. Magtatayo ng negosyo sabay magtatrabaho sa Pilipinas para magkakasama na ang magiging asawa at anak. Nakakaiwas na ako sa homesick, sapagkat nakasama ko na ang aking pamilya. Ano ba ang mas masarap na relasyon para sa inyo? 1. Single na walang love life, pero mas stable ang hinaharap. Save and invest first for the future. Walang masyadong iniisip na problema o sakit ng ulo, dahil sa waldas at may boss yung asawa o pasaway na anak. #financial goals first before love life. 2. Maagang mag-asawa, dumami ang mga supling, kaya napapadalas ang away mag-asawa dahil sa palaging kinakapos sa pera kahit sa pagkain pa lamang, madalas mabaon sa pagkakautang, at hindi na alam kung saan kukuha ng perang panggastos lalo na kapag panahon ng kagipitan o matinding pangangailangan. #anak-nganak, #maagang pag-aasawa. 3. Solo parent, iniwan ng asawa o BF mula noong malamang nakabuntis, kaya wala kang katuwang sa pagtataguyod ng iyong mga anak na nasa iyong pangangalaga, ikaw lang ang nagtatrabaho para tustusan ang pangangailangan ng iyong mga anak. #nakabuntis, #soliparinif. 4. Napipilitin kang mag-abroad para maging OFW kahit labag sa iyong kalooban dahil kung hindi ay mamamatay kayo ng dilat sanhi ng kagutuman.
Ang iyong mga anak ay pansamantalang nasa poder ng iyong mga kaanak o kasambahay. #OFU. Planuhin ang panliligaw para sa mas magandang buhay at kinabukasan. Aanhin mo nga ang kasintahan o asawa kung madalas naman kayo mag-away o lagi na lang nagtatalo ng dahil lang sa pera. Masarap ay enjoy ang pagiging single. May mga kaibigan at kapamilya naman para magpasaya sa atin. Huwag ipilit ang love life, darating iyan sa tamang panahon, kung kailan nakakaluwag at handa ka na para rito. Sa oras na ikaw ay mag-asawa, hindi mo na maibabalik pa ang sarap ng pagiging binata o dalaga, at hindi mo na kailanman mapapalitan ang iyong kabiyak pagkatapos ng kasal. Magsisi ka man, huli na ang lahat. Ika nga, enjoy life. Live life as you please, but stay prudent, disciplined and responsible. Mr. Kasagpa here, subscribe muna yan for more news update.